Kasabay ng Bonifacio Day, 75 grupo ang nagtipon-tipon sa People Power Monument para tutulan ng paghimlay kay dating Pangulo Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang kanilang pagkilos tinawag nilang Siklab Bayan. Paraan daw nila ito para ipakita kay Pangulong Rodrigo Duterte na pagkakamaling ilibing doon ang dating Pangulo. Kabilang sa mga nagprotesta ang ilang kabataan, madre, pari at ilang saksi sa kanila'y karahasan ng martial law. Nagbarcha rin ang ilang anti-Marcos mula Welcome Rotonda papuntang Menjola sa Maynila. Ang ilang grupo naman idinaan sa flash mob at mannequin challenge ang pagtutol nila. Sabi naman ni Pangulong Duterte, patay na si Marcos kaya dapat patahimikin na. Meron din namang mga nag-vigil sa puntod ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani na dinalaw ng ilang Marcos supporters kanina. Facebook friends, kapayapaan daw ang panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpunta niya sa Butig, Lanao del Sur para bisitahin ang Tactical Command Post ang operasyon laban sa Maute Group. Hanggat maaari ay ayaw daw ng Pangulo na magbakbakan ng Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Kaya wag daw sana isagad ng Maute Group ang kanyang limitasyon. Ayon sa militar, 55 miyembro ng Maute Group ang patay sa opensiba, 21 sundalong sugatan. Sa ika-6 na araw ng operasyon, 80% na raw ng mga nakubkob ng Maute ang nabawi ng militar. Nakuha na raw ang Arabic School, National High School, pati ang lumang munisipyo kung saan nagtaas sila ng watawat ng grupong ISIS. Nagpunta rin ng Pangulo sa Cagayan de Oro City para dalawin ang mga nasugatan sa pagsabog ng IED at pananambang sa Marawi City kahapon. Ginawaran ng Wounded Personnel Medal ang 11 sugatan sa insidente. Nagdiriwang ngayong araw ang kaarawan ni Filipino Revolutionary Leader Andres Bonifacio. Kaugnay nito, ilang gawain na nakaschedule bilang bahagi ng selebrasyon. Sasabayan din ito ng serye ng mga kilos protesta ng mga anti-Marcos. Ngunit kasunod ng mga terror threat tulad na lamang na natagpo ang improvised explosive device malapit sa US Embassy at sa nagpapatuloy na bakbakan sa Lanao del Sur kontra Maute Group, nangangamba ang marami para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa pambansang pulisya, walang dapat ipag-alala ang publiko dahil nakabantay ang buong puwersa ng PNP upang matiyak ang seguridad sa iba't ibang panig ng bansa. Huwag kayo matakot dyan. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Andito kami. We are ready to have ourselves exploded para lang sa inyo. Oo. Kaya namin yung yakapin yung bomba na yan. Kami mismo magpapasabog para lang masafe yung ating taong bayan. Huwag kayong mag-alala. Ready kami. Tiniyak rin ng PNP na mahigpit ding babantayan ang mga lugar kung saan isasagawa ang mga protest rally na mga tutol sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Well, lahat naman ng mga relista natin, escortan natin yan. Primarily because of the traffic that they might cause, no? Sisimula ng mga anti-Marcos protester ang rally mamayang alas 4 ng hapon sa People Power Monument sa EDSA White Plains. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Lusot na sa Subcommittee on Judicial Reforms ng Kamara ang panukalang nagbabalik sa death penalty. Sa botong 6-5 na naig ang substitute bill na nagpapataw ng parusang kamatayan sa heinous crimes gaya ng murder at mga kasong may kaugnayan sa droga. Mas binababaan din ang dami ng gramo ng iligal na droga na kailangang mapatunayan sa isang akusado para siya ay maparusahan ng bitay. Sa ngayon, pag-aaralan pa raw ng komite kung anong paraan ng death penalty ang ipatutupad. Kung ito ba'y lethal injection, firing squad o pagbigti gaya ng nabanggit noon ni Pangulong Duterte. Inalmahan naman ng minorya ang tila pagmamadali raw na maibalik ang death penalty. Target daw ng Kamara na maipasa ang panukala bago ang kanilang Christmas break. Hawak na raw ng mga pulis ang 2 person of interest sa pag-iiwan ng bomba malapit sa US Embassy nitong Lunes. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, isa sa kanilang nakuha sa Caloocan, ang isa sa Bulacan. Isa rin daw sa kanilang kahawig ng mga nasa composite sketch na inilabas ng PNP kahapon. Sabi naman ni MPD Chief Senior Superintendent Joel Coronel, isa lang ang hawak nilang person of interest. Bine-verify ng MPD kung may kinalaman nga siya sa pag-iwan ng IED. Sa iba pang balita, sa harap ng pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Russia, inimbitahan ng kinatawan ng Russia sa Pilipinas ang mga Pilipino na bisitahin ang kanilang bansa. Gayon rin ang kanyang mga kababayan na diskubrihin ang ganda ng Pilipinas. Samantala, may mga Russian companies umano
ang nais ng magnegosyo sa Pilipinas. May report si Dayan Guerrer. Hinikayat ni Russian Ambassador to the Philippines, His Excellency Igor Kovaev, na mas kilalanin ng mga Pilipino ang bansang Russia at gayon din ng mga Russians sa Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng paghikayat sa Russians na bisitahin ang Pilipinas at ganoon na rin ng mga Pilipino na diskubrihin ang Russia. We try to encourage Russian tourists to visit the Philippines as many as possible because every Russian arrival is an opportunity to discover your country. Ibinahagi rin ito na kakaunti pa lamang ang nakakabisitang Russian sa Pilipinas. Last year, according to our data, about 25,000 Russian people visited the Philippines. It's almost nothing as compared with the number of Russian arrivals in Thailand, not only in Thailand but also in Vietnam and Indonesia. Samantala, ibinahagi rin ni Ambassador Kovaev na mayroon na itong listahan ng mga Russian companies na interesadong magnegosyo sa bansa. We have a list of Russian companies which are interested in exploring business opportunities on the Philippine market. Different sectors, including railroads, telecommunications, energy, by the way, mining, and so on. Muli namang ginarantiya ni Ambassador Kovaev na handa ang Russia na maging isang maaasahang kaibigan ng Pilipinas. Wala aniyang dapat na makasasagabal sa gumagandang relasyon ng dalawang bansa. Para sa PTV News, Dayan Guerrer. Sa ibang balita, ilan sa mga dumalo sa Universal Peace Federation International Leadership Conference na ginanap sa Washington, D.C. nagpaabot ng suporta sa pagkilos ng Administrasyong Duterte laban sa ipinagbabawal na gamot. Ayon sa kanila, tiwala silang magiging matagumpay ang kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil na rin sa pagiging sincero at porsigido nito. May report na kami kasama si Aljo Bendijo. Mula sa issue ng terorismo na ngayon banta hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, climate change at human disasters, napag-usapan din sa Universal Peace Federation International Leadership Conference dito sa Washington, D.C. ang kampanya ng bawat bansa laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad. Tulad sa Pilipinas, laganap din ang problema ng droga sa mga bansa sa Asia at maging dito sa Amerika. Sa katunayan, walang habas din ang kampanya ng mga otoridad laban sa droga dito sa kabisera ng Amerika. Laganap kasi dito sa Washington, D.C. ang paninigarilyo ng marijuana, paggamit ng cocaine at maging ang shabu. Kaya naging matunog ang pangalan ng Pangulong Duterte sa kampanya nito laban sa krimen sa Pilipinas, lalo na ng mga delegadong Asyanong lumahok sa komperensya. Sa ikalawang araw ng Universal Peace Federation Conference dito sa Washington, D.C. na nilahukan ng mga mababatas mula sa iba't ibang panig ng mundo, hindi ba iwasang mapag-usapan at mapansin ang kampanya laban sa illegal na droga ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ilan sa kanila isang ayon sa ginagawa ng Pangulo at sinasabing ginagawa lamang nito ang kanyang trabaho. Isa sa mga humanga sa anti-crime campaign ni Pangulong Duterte ay si Dato Johari bin Abdul, mambabatas ng Malaysia. Anya, bihira na lang ngayon ang katulad ni Pangulong Duterte sa mga lider ng bansa na may political will sa pagpapatupad ng batas, lalo na sa laban ito sa illegal na droga. In Malaysia, well, I think the support to the Duterte action is overwhelming. And we can see that the President Duterte has spoken very clear. The message is very clear. He has a job to do. And among the jobs that he needs to do is to settle the drug problems. We salute him. Whatever it is, you see a leader who is so precise in his action, who take responsibility, and certainly I think speed. And I would say he has originality. He has courage and he has discipline. Pero naniniwala si Dr. Robert Kittel ng Nepal na mas magiging matagumpay ang kampanyang ito kung paigtingin pa ang mabuting relasyon ng bawat miyembro ng pamilya, lalo na ang tamang pagdidisiplina at pagtuturo ng mga mabubuting asal ng mga magulang sa kanilang mga anak.
To be able to do that, you've got to really deal with the family issue, because it's in the family that we have this protection. And if its family's not there, then we have a lack of belonging, of self-worth, esteem, that kind of easily lends itself to drug addiction. Para sa PTV News, Aljo Bendijo, Washington, D.C. Nilinaw na Malacanang na hindi pinagbabantaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga human rights activists sa isang talumpati niya noong Lunes. Sa pamumuna kasi ni Pangulong Duterte sa mga sinasabi ng human rights advocates laban sa kanya, nasabi ng Pangulo na isasalin na raw niya sila sa bilang ng mga namatay na drug personality. Paliwanag ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Chris Ablan, maaring nasabi lang yun ng Pangulo out of frustration. Hindi rin daw intensyon ng Pangulo na takutin ng mga kritiko at nirerespeto naman ang freedom of expression. Umapila rin siya sa publiko na mas pagtuunan ng pansin ang ginagawa ng Pangulo kaysa sa mga sinasabi. Ateneo at Lasal uli ang maghaharap sa finals ng UAAP Men's Basketball. Nakuha ng Ateneo ang final slot matapos talunin ng FEU Tamarao sa score na 69-68 kanina. Nauna na nag-qualify ang Lasal. From UAAP to PBA, pinambakan ng Rain or Shine Elasto Painters ang Mahindra sa score na 105-83. Unang laro ito ni James Yap sa Elasto Painters. Si Kapuso actress Rian Ramos naman kahit bare months na, hindi pa rin nagpapaawat na mag-beach vacation. Sa Instagram, ibinahagi ng aktres ang kanyang getaway sa Boracay. At 12 araw matapos ang hero's burial kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, trending ang wala pa ring patid na mga protesta laban dito. Ginugunita ngayon ang 153rd birth anniversary ng tinaguriang ama ng himagsika na si Gat Andres Bonifacio. Mga kapuso, anong ibig sabihin ng Bonifacio Day para sa iyo? Feel free to comment below.